gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ito. Panayawang sasakyan, nilalhod ng mga jeep. Ang oras ganap na alas 12:26 ng umaga. Ito ay atid ng KBS, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Alright, mga kababayani, sa mapagpalang panangalian ngayong araw ng Miyerkules, July 24, 2024 ng taong kasulukuyan. Isang mapagpalang tanghali, mga gili kong mga taga-subaybay sa buong mundo, sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ano man ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, President CEO, Publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po, mga kababayan, ako po yung abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindoriyong Midnight Boy, bagamat hindi naman talagang ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, samahan po ninyo ako ngayong mabagyong palatuntunan. Bagamat papalakas ang bagyong Karina, talagang nagiging dulot nito ay matinding pagbaha at paglandslide ng mga lupa sa mga libib na lugar sa mga lalawigan. At talagang sabi nga po napaka mapanganib nito sa ating mga kababayan. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga Pilipino. At talaga nga pong napakabigat ng ikangay sa tagal at sa haba ng El Nino na ikangay pinagdaanan. Ngayon naman po ay talagang
halos ang lugar ng lalawigan ng Oriental Mindoro, sa partikular sa bayan ng Bako, Nauhan, ay talagang sabi nga'y lubog halos sa baha ang malapit sa mga tabing mga kailugan, no? At maging dito man po sa Metro Manila, sa lugar man din po ng Rizal, sa Cavite, sa lugar ng Bulacan, talagang napakatindi. At sabi nga'y nasintro rin halos po ang lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, partikular na po ang lalawigan ng Rizal. Alright, sa lahat po ng ating mga kagapay dito sa ating technical site, kay Ate Rose Marie Padiron bilang production assistant, at si Ate Del Santos. Mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako ngayong katanghalian sa ating palatuntunan. At syempre sa ating Studio 2 mula sa bulwagan ng Baletian ni Kuyang Alan Bordeos, ni Ate Cora Biernes at Ate Joy Pasco. Likewise kay Kuyang Jack Pros Bordeos. Mapagpalang tanghali po sa inyong pananangalian ngayong araw na ito. At syempre sa lahat din po ng ating mga nasa Studio 4 dyan sa lugar ng Zambales. Bigyan nyo po kami ng update dito, Kuyang Paul Candelaria, Kuyang Miguel Bourbon at Kuyang Stephen Aludo. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. At ganoon din po sa ating Studio 3 sa bulwagan ng Balitaan ni Bisayang Tisoy. Ang Asian ng Lipunan, si Kuyang Wayne Lawson. Anyway, ang oras ay alas 12:31 ng umaga ay anang tanghali. Ito ay atid ng KBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pag-atid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Palibasa ay talagang medyo nagkaroon po rin ng technical problem po ang ating istasyon, ang ating studio. Kung kaya medyo ang inyong Kuyang Arnold ay medyo minsan ay parang nai-slide o namamali yung mga nasasabi. Bagamat nagkakaganon po, dala po siguro ito ng bagyo na si Typhoon Karina. Alright? Pakinggan po natin ang pag-uulat ng DOST Pag-asa At nang sa gayon ay malaman po natin ang latest update ng bagyong Karina na sinasabi nga po ay lalong lumalakas sa halip na pahina. Okay, alright? Tawagin natin ang ating ang bagyong Karina, si Ate Veronica C. Torres ng Pag-asa. Magandang araw sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. So, update nga muna tayo kay Typhoon Karina ngayong araw ng Wednesday, July 24, 2024. Ate Karina! Latest satellite image natin at kanina alas 10 na Ate. ang sentro ng mata ni Karina ay nasa may Yan. 45 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito naman yung latest na track netong si Karina. So may kita natin itong area na ito, yung red area, ito yung may mga malalakas na hangin na pwedeng umabot ng 89 kilometers per hour, at itong yellow na circle na to, ito naman malalakas rin na hangin kung saan pwedeng umabot ng 39 kilometers per hour yung lakas ng hangin. At kung makikita nga natin sa track nitong si Karina, posible nitong ma-reach yung kanyang peak intensity bago mag-landfall sa may Taiwan area. So, although nakita natin sa forecast track natin na typhoon category itong si Karina, hindi pa nga rin natin niro-rule out yung possibility na ito ay maging isang super typhoon. And inaasahan nga natin posibleng mag-landfall si Karina over the northern part ng Taiwan, pwedeng by this evening o hindi kaya tomorrow morning. And then, possible lumabas na din si Karina ng ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning or afternoon naman.
At dahil nga kay Karina nakataas pa rin ang tropical cyclone signal number 2 dito sa may Batanes area, signal number 1 naman sa may Babuyan Islands, sa may northern portion ng Cagayan at ang northern portion ng Ilocos Norte. At sa ngayon naman, although si Karina ay mostly nakakaapekto sa may bandang Batanes area, Northern Luzon area, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning dahil nga napag-iibayo nitong si Karina yung habagat natin. And ito ay nilabas ng ating National Capital Region, Pag-asa Regional Services Division. Naka-red warning tayo as of 11 a.m. today sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Bulacan, Pampanga at sa may Zambales area. Orange naman sa may Tarlac at yellow sa may Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at portions ng Quezon. Kaya sa mga kababayan natin na nakatira sa mga areas na yan ay pinag-iingat nga natin sa mga banta at pagguho ng lupa. Ito naman yung mga pag-ulan na caused directly by Karina. So for today to tomorrow afternoon, 50 to 100 millimeters of rain expected sa may Batanes area. And then, naglabas din tayo kaninang 11 a.m. ng weather advisory para nga sa southwest monsoon o habagat na na-enhance nitong si Karina. So, for today, 100 to 200 millimeters of rain sa atin sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Rizal at sa may Occidental Mindoro. Malalakas sa pag-ulan din, 50 to 100 millimeters of rain na inaasahan natin sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at nalalabing bahagi ng Calabarzon. For tomorrow, asahan pa rin natin 100 to 200 millimeters of rain, Benguet and Abra, 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. By Friday, July 26, 50 to 100 millimeters of rain, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Benguet. So, inaasahan nga natin sa mga mas mataas na area, pati na rin sa may mountainous areas, posible yung forecast rainfall natin ay mas mataas. At also, sa mga areas na nakatira nga sa landslide prone at flood prone area, pinag-iingat pa nga rin natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan naman natin sa mga malalakas na hangin, although sa may bandang Northern Luzon lang tayo nakataas ng signal, itong si southwest monsoon natin na na-enhance ni Karina, posible magdala ng mga pabugso-bugsong malalakas na hangin, lalo na sa coastal and upland areas. For today, sa may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, sa may Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Barm at Davao Region. So for tomorrow, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar. Yung mga bugso ng mga malalakas na hangin. And by Friday, yung mga malalakas na hangin caused by southwest monsoon enhanced by Karina, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. And also, may nakataas nga rin tayong gale warning sa may Batanes, sa may northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at ang northern coast ng Ilocos Norte. Kaya mapanganib yung pagpalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan na nga po muna ang latest kay Bagyong Karina. I-follow at i-like ang aming Facebook at Twitter account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-ulat. Okay, maraming salamat Ate Veronica C. Torres ng DOST Pag-asa. Ang oras ganap na alas 12:39 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, nakuhan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol
25, dyan sa lugar ng lalawigan ng Cavite. Ito po ay may kinalaman, may kinalaman sa, talagang ito ay may kinalaman po talaga, sa lagay ng panahon at sa mga sitwasyon po dyan sa lugar ng Cavite. Alright? Kuya Landoy, standby, report. Kasado Patrol Report. Bigyan po natin ang dalang pagulat ng ating Kasado Patrol 25, si Kuya Lando Loto. Alright, Kuya Lando, good. Magandang tanghali sa iyo dyan. Kamusta na dyan sa lugar ng Cavite? Yes, magandang hapon na dito, Kuya Arnold, sa lalawigan ng Cavite, Kuya Arnold. Alright, kamusta na dyan? Anong lagay dyan? Malakas ba dyan ang ulan? Dyan ba may baha sa lugar ng kinaroroonan mo? Yes, tama ka, Kuya Arnold. As the moment of bago mag-alauna, ngayon lang ang mismong araw na ito, o ngayon sa oras na ito, ay tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan at tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha dito sa paligid ng Cavite, lalo na dito sa bahagi ng Ternate, Maragondon hanggang Naik, Patansa. Ito ay talagang marami na ang naglilikas ng mga residente dahil sa mga pagbaha ng dulot ng bagyong Karina, Kuya Arnold. Talagang matindi habang lumilipas ang araw na ito ay matindi ang hagupit ng kanyang pag-ulan. Yes, tama ka. Kaya kasunod ito ng pagdeklara ng Office of the President dyan sa National Capital Region at maging dito sa lalawigan ng Cavite ay sinuspindi nga ang mga government offices at mga eskwelahan dahil sa mga sinasagawang at pinapairal ngayon sa buong Pilipinas ang Brigada Eskwela. Kung kaya't sa pamamagitan ng Circular number 57 na nilagda ni Executive Secretary Bersamin Lucas Bersamin ay suspendido ang pasok sa buong lalawigan ng Cavite maging dyan sa National Capital Region, Kuya Arnold. Talagang matindi talaga. Ito nga, Kuya Arnold, ang inyong lingkod ay hinahagop din. At sa lakas at sa hampas ng mga pag-ulan dito. Pero bago yan, Kuya Arnold, ito ay meron tayong mga natanggap mga balita tungkol dito sa mga agam-agam o mga ating nakarating na mga impormasyon tungkol sa mga diniklara ng laban sa mga Pugo Hubs sa buong Pilipinas, Kuya Arnold. Talagang yan ang... Meron tayong mga impormasyon na dinidawit umano ang pamilya Remulla dito sa Pugo Hubs na ito na kasabay ng pagdeklara laban sa Pugo Hubs ng Pangulong Bongbong Marcos noong Lunes ng kanyang State of the Nation address laban sa mga Pugo Hubs sa buong bansa, Kuya Arnold. Matindi talaga. Bagamat ito, Kuya Arnold, itinanggi nga ni Cavite Governor John P. Remulla na ang kanilang pamilya ang protektor sa license Pugo at dyan sa bahagi, Kuya Arnold, sa Kawit, Cavite. Katunayan na Kuya Arnold, ay gugulong na ang proseso ng pagpapasara ng Pugo Hub ayong Remulla kasunod ng pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bawal na ang mga pugo sa buong bansa. Ito ang naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na aksyonan na ng Philippine Amusement Gaming Corporation PAGCOR ang pagproseso sa tuluyan ng pagtigil ng operasyon ng mga Pugo Hub sa Pilipinas. Isa na nga rito, Kuya Arnold, ang pinakamalaking license Pugo Hub sa bansa, ang tinagurang, Kuya Arnold, ang tinagurang Pugo Island dito sa lalawigan ng Kawit, Cavite, Kuya Arnold. Ito nga, Kuya Arnold, ayon sa PAGCOR, Kuya Arnold, ito ang dating Island Cove
Kuya Arnold. Ito, tignot nga. Ito yung sabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, ang pagproseso sa tuluyang pagtigil ng operasyon sa mga Pugo Hub sa Pilipinas. At tignot, isa nga rito ang pinakamalaking license Pugo Hub sa bansa, ang tinaguriang Pugo Island dito sa Cavite o sa Kawit, Cavite. Ayon sa PAGCOR kasi, ito ang dating Island Cove Resort, ang 11 hektaryang lupain na dating pag-aari ng mga pamilyang Remulla. Oo. Kuya Arnold. Sige, go. Kung matatanda natin, Kuya Arnold, itong nakatayo ngayon ng mga island, itong Pugo Hub dito sa Kawit, Cavite, ay 11 hektarya ito na dating pag-aari ng naturang pamilya Remulla. O isa na rito ang yung tinawag noon yung Island Cove Resort. Maganda ang pangalan na Island Cove Resort. At kahit na ayon kay Remulla, at kahit hindi na sila ang may-ari ng lupa, ay nadadawi sila sa isyo ng Pugo sa social media, si Governor Remulla at mga kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla at PAGCOR Board Member Gilbert Remulla. Maring nilinaw namang ng pamilya Remulla na walang interest na ano pa man sa kanilang pamilya sa naturang Pugo Hub. Lisensyado man Alright, medyo naputol. Balikan po natin si Kuya Lando. Talagang medyo nagkakaproblema po ang ating signal dyan sa lugar ng Cavite. Alright, balikan po natin ang kanyang pag-uulat. Ang oras ay ganap na alas 12:46 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Alright, Kuya Lando, sige, go. Ito nga, Kuya Arnold, ay mari naman tinanggi ng pamilya Remulla ang mga akusasyon laban sa naturang dating 11 hektaryang lupain na kinatitirikan ngayon ng Pugo Hub dito sa Kawit, Cavite. At ito nga ay nilinaw naman ng pamilya Remulla na walang interes ang kanilang pamilya na ano pa man na kanilang kanaturang Pugo Hub. Lisensyado man o kasama na sa nasabing Pugo Island sa mga ipapasara sa pagtatapos ng 2024 dahil sa utos ng total ban ng Pangulo. At katunayan nga, Kuya Ron, na nakikipag-ugnayan naman si Governor Remulla sa alkalde ng Kawit, Cavite, kaugnay nito. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ay wala pa sila natatanggap na ebidensya o impormasyon na may mga illegal dyan sa Pugo Island. Tiniyak naman ang PAOK na ipapasara nila ang lahat ng mga Pugo Hub sa bansa at tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa mga illegal na Pugo at pagpupulungin mga umano nila ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa para tuluyan ang mapasara ang mga Pugo na ito, Kuya Arnold. Yan lang talaga ang dapat. Kailangan ipasara para maiwasan ang anumang iba't ibang uri ng kriminalidad. Yes, ito nga kung naman kasabay naman nito, nagpahayag naman Kuya Arnold, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD na inaalam na nila kung may mga Pilipino nga posibleng ma-displace sa pagsasara ng mga Pugo sa bansa. At ito ay may mga Pilipino nga posibleng mawalan ng trabaho kaugnayan sa pagbabawal at pagsasara ng mga Philippine Offshore Gaming Corporation sa bansa. Alisyon ito sa kautusan at direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong suna noong Lunes sa State of the Nation Address. Sa post sa suna, diskusyon na isinagawa sa Pasay City, sinabi ni DSW Secretary Rex Gatchalian na batay sa kanilang mga datos, ang marami sa mga nagtatrabaho sa Pugo ay mga banyaga umano. Anya ay nakahanda ang ahensya na tulungan ang mga banyaga ito kung sila ay biktima ng human trafficking. Nakahanda niya ang ahensya sa dalhin ang ito sa Anti-Trafficking Center. Dagdag pa ni Gatchalian,
sakaling may mga Pilipinong maaring ma-disclose sa pagban sa pugo, sa bansa ay umaandar na ang mga programa, ang ahensya na magkakaloob muna sila ng cash assistance para maalalayan ang may ito sa ilalim ng Assistance to Individual Crisis or EICS. Susundan niya ito ng pagkakaloob ng livelihood assistance para makapagsimula ang mga ito sa maliit na negosyo lamang, Kuya Arnold. Oo, maganda naman pala ang naging DSWD ang kanilang hangarin kung sakasakaling maisarada ng tuluyan ng mga puguhab sa bansa, ang mga trabador o mga empleyado nito ay tutulungan naman pala ng gobyerno sa pamamagitan ng cash assistance at bibigyan pa ito umano ng mga trabaho. Kung ito ay mga Pilipino at kung ito Oh, talaga. Pilipino lang naman talaga. ay dadalhin ito sa mga trafficking center para maimbestigan at ipadala o ipa-deport sila sa kanilang bansa na pinagmulan, Kuya Arnold. At yan naman talaga ang dapat kailangan para maiwasan na yung mga anumang mga kriminalidad na nangyayari sa iba't ibang dako. Yes, correct. Tama ka, Kuya Arnold. Malaking ganda yung ibinigay na talagang pagkakataong iyan at binigyan ng katuparan ng mga panawagan sa ating batasan, sa ating kongreso, sa ngayong panawagan sa ating Pangulo. At sabi ngayon marami na yung maliligtas, lalo-lalo na yung mga kabataan na biktima ng puguhab na yan. Yes, mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, ako si Kasado Patrol Unit 25, Double L, Kuya Lando Loto, nag-uulat para sa Gabay Patnubay ng KBS RMM News, Radyo na TV5. Ingat po tayong lahat mga patrollers. Salamat po. Back to you, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 si Kuya Lando Luto. At syempre, isang paalala sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa sungit ng panahong ito ngayon. Kinakailangan po talaga ay iba yung pag-iingat, iba yung sabi nga'y kinakailangang maisip po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay at lumayo po kayo diyon sa malapit sa mga pangpang ng ilog at doon po sa mga may matatarik na dalisdis ng kabundukan. At nasa kayo maiwasan po yung kayo ay matumbok o mahagip ng mga gumuguhong lupa o tinatawag na landslide. Ang oras ganap na 12:52 ng tanghali. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Alright, may pagulat ang ating Kasado Patrol 47 mula dyan sa National Capital Region sa Mega Manila. Alright, si Kuyang Joseph Elias Bontogon. Alright, Kuyang Joseph, standby report. Kasado Patrol Report. Alright, nasa linya si Kuyang Joseph. Kuyang Joseph, kamusta ka na diyan? Kuyang Joseph. Alright, Kuyang Joseph, kamusta ka na diyan? Sa klase naapektuhan din ng signal ang area na Kuyang Joseph. Medyo nawala. Balikan natin si Kuyang Joseph. Okay, mag-feedback ka lang, Kuyang Joseph, para ikaw ay mabigyan ng daan yung sitwasyon dyan sa lugar ng iyong kinaroroonan dyan sa Metro Manila. Ang oras ganap na 6 na minuto bago mag-ika-isa ng hapon. Alright? Magandang hapon po kay Melanie Matio at ang kanyang mensahe sa lahat ay ingat po tayong sir. Malakas ang ulan. Gandang hapon po. From Sunrise Helta Phase 2. Okay, maraming salamat. Melanie Mateo.
Alright, tanggapin po natin ang pagulat ni Kuyang Joseph Elias Bontogon. Nasa Metro Manila. Alright, Kuyang Joseph. Go, magandang hapon sa iyo dyan. Kamusta ka na? Ito ngayon, nakakulimlim ang ating sitwasyon, ang panahon, at talagang tuloy-tuloy ang ulan. At nagbibigay lang ako ng kaunting update sa situational report na ito tungkol sa bagyong Karina. At ngayon ay patuloy pa nga ang ulan dito sa lugar kong ito na kinalalagyan. Nandito ako ngayon sa Barangay Palanan, Indian Street, corner Emilia Street, at ganoon din nasa kanto ng Top Avenue o Buendia Avenue sa Kabaanay yan. At napapansin natin kanina ng umaga na talagang bumuhos ang ulan simula pa noong gabi. At nang lumabas ako ng building, baha na. Mayroon na tubig baha sa Pitani ground floor kasi mababa yung flooring. Kaya ngayon naman, kalsadahan, Indian Street, Barangay Palanan, ay nagkakaroon ng pagbaha. At talagang bumulusok pa nga ang ulan dito. At buti naman at humupa ng konti at naging malinis naman yung mga kalsadahan at tayo nga ay nagbabalisin kanina at sinulot natin mga basura, inalis at itinapon sa tamang tapunan na basurahan para hindi maging perwisyo sa ating mga drainage o kanal na tinatawag para hindi magbara. Kaya yun ang paalala natin sa mga motorista na mag-ingat, magdahan sa pagmamaniho ng kanilang mga sasakyan o anumang mga mayroon silang vehikulo ay para iwas abala, iwas disgrasya sa mga kalsadahan o ganoon din sa paalala natin sa mga kababayan natin na mag-ingat rin sa ngayong tubig na sakit na nagramdaman mula sa mga perwisyo na kung minsan ay mula sa mga daga. At I hope na magkaroon din ng lunas at ingatan ang kalusugan ng bawat isa para iwas stress at iwas padala sa pamilya. Yan po ang aking report, Kuya Arnold. Narito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Bontogon. Sa patrol number 49 na nag-uulat sa KBS RMM, Diaryo na TV pa. Alright! Maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 47 mula dyan sa Metro Manila. Kuyang Joseph Elias Bontogon. Alas 12:58 ng hapon. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, Diaryo pa. May pagulat ang ating Kasado Patrol 22 mula dyan sa lugar at area ng Pasig. Si Kuya Arman Patulot. Situational report. Alright, Kuya Arman, stand by. Report. Sado Patrol Report. Ay, situational report. Ang ating Kasado Patrol 22, Kuyang Arman Patulot. Alright, Kuyang Arman. Sige, kamusta ka na diyan? Kamusta ang bagyo dyan sa iyong kinaroroonan? Galing ng umaga ko yan natin. Ngayon ay panahon na ng bagyo. Nakita mo naman gabi siya bumabaha na rin eh. Talaga
ang lakas ng bagyong to. Nakapanayam ko din si Barangay Captain Angel Cruz, Barangay Captain ng Luzon, Barangay ng Rizal, regarding sa kanya at present sa kanyang nasasagupang barangay. Bagamat bagong kapitan dito, servisyo man ito ng sapat at walang pinipiling taong lumalapit sa kanya. Unang-una, servisyo publiko ang kanyang itinatutupad at kanyang tanggapan ng opisina. Alam naman natin na bago na ang kailangan. Wala ng graft interruption sa hanay na ngayon ng mga nalulungkulan. Lalo na sa barangay kung saan sila naglilipod. Sa nakikita ko, Kuyang Arnold, magaling sa Kapitan Bugloy, ang kanyang alisay at kanyang ng barangay Buson. Unang-una, pag nito, higit sa lahat, walawain ng maladaling lapitan. At wala naman pinipiling oras sa kaya nga, wala naman pinipiling oras magdating sa yan lang ang yan ang mahalaga. Maraming naman ang natalo po nga ng kanilang servisyo. Pagtingin sa kanyang mahihirap na kababayan, barangay, pagtulong sa mga senior citizen, may mga karamdaman, livelihood project at mga admission order at sa problema sa illegal drugs, mga kapaligiran. Pero basura nga itong barangay nito na nag-ebuso sa sipo din ng Daniel Cruz dahil na laging pinalinis ang basura sa kanyang nasawapang lugar na nakita mo malinis ang kanyang lugar na nasawapan. Kaya pa samantalang may babalita ko kaya ano sa paspesado pag-hotel pampatol sa bulat sa kabayan at Dubai, KBS, RM Cruz, Tarot at TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 22 mula sa area at lugar ng Pasig, si Kuyang Herman Patulot. Thank you, Kuyang Herman! Alright, nakuhan po naman natin ang situational report mula naman po dyan sa lugar ng Bulacan sa ating Kasado Patrol 19 mula kay Ate Tina Aguirre. Ate Tina, standby report. Kasado Patrol Report. Alright, bigyan po natin ang daan ng pagulat ng ating Kasado Patrol 19, si Ate Tina Aguirre. Alright, Ate Tina, magandang hapon sa iyo dyan. Kamusta ka na dyan sa lugar ng Bulacan? Yes, magandang hapon sa iyo, kasama nga Arnold. Ang sitwasyon namin dito sa lalawigan ng Bulacan ay patuloy kami nakakaranas ng matitinding pagbuhos ng ulan at kanina nga lamang ay aking binisita yung iba't ibang lugar na apektado ng pagbaha dahil nga sa patuloy na pag-ulan dito sa lalawigan ng Bulacan. Samantalang nga dyan dito naman sa may bahagi ng Giginto ay handang-handa naman ang evacuation center para kupupin at pansamantala ang mga kababayan natin na apektado nga itong pagtaas ng tubig o pagbaha, dala na rin ang patuloy na pagpulan dahil sa bagyo na sinasamahan nga rin ng habagat. Apektado rin ang mga tirahan na malalapit po yan sa ilog at sapa na sabi nga high tide. At nagsasagawa din sila patuloy na nagsasagawa kuyang ng pagtutulong kasama ang mga emergency response team upang alamin ang sitwasyon sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Bulacan, lalo na doon sa mga mabababang area. So, talagang kinakailangan talaga mag-ingat sila dahil mahuna ang lupa ngayon dahil nababada ng ilang araw na pag-ulan. Oo, kuya, at talaga namang makikita mo yung ibang lugar dito na para ng dagat sa taas ng tubig. Samantalang dun din sa may bahagi ng kalumpit, makikita mo rin yung talagang pagtaas ng tubig. Si Ate Tina, kapag nagsalubong yung high tide at saka yung tubig nitong ulang ito, ay talagang malaking pagbaha talaga yan. At mapanganib talaga yan sa ating mga kababayan dyan sa lugar ng Bulacan. Opo, at sinasabi nga po ay mukhang nagpakawala din ng tubig sa dam. Kung kaya't yung ibang lugar na talaga namang mabababa na madadaanan itong sinasabi ng pagpapakawala ng tubig sa dam ay talaga namang maapektuhan ng pagtaas ng tubig. So, yan na muna ang situational report mula dito sa lalawigan ng Bulacan para sa
gabay at patnubay ng RMN News, Pasado Patrol 19, Pinagire nagbabalita. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 19 at Tina Aguirre mula pa rin sa lalawigan ng Bulacan. Thank you, Ate Tina. Ang oras ganap na 1:05 ng hapon. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps. Makumuno po tayo sa mahalagang mga balita. LTO nagpatawag ng bus modernong jeep sa road page ramming. Ipinatawag ng Land Transportation Office nitong Martes ang mga may-ari ng isang pampasahirong bus at modernong jeep na sangkot sa road rage ramming incident sa Espanya Boulevard, Maynila. Sa dalawang pagkaiwalay na show cause order na inilabas ni LTO National Capital Region Director Roque Bersosa III na may pitsang Hulyo 22. Inutusan ng mga rehistradong may-ari ng modernong jeepney at ang pampasahirong bus na ipaliwanag sa pamagitan ng sulat kung bakit hindi sila dapat panagutan. Ang dalawang may-ari na inutusang humarap sa tanggapan ng LTO NCR sa Quezon City noong August 7, naharap ang mga ito sa paglabag sa Section 27, 48 at 54 sa ilalim ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. At dahil sa pagbabaliwala sa mga traffic signs sa isang pahayag, inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang tanggapan ng NCR na tukuyin ang mga driver na sangkot. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa nila at hindi maparusahan ang kanilang masamang ugali na naglalagay sa panganib ng buhay ng kapwa motorista at commuter, sabi ni Mendoza. Sa video na nag-viral sa social media, nakita ang mga driver isang pampasahirong bus at modernong jeepney na nagtatalos na humarang sa Espanya Boulevard nang magsimulang gumalaw ang dalawang sasakyan. Lumihis ang bus at hinarang ang lane ng modernong jeepney. Pagbalik sa lane nito, nag-swerve ang bus at muling hinarang ang modernong jeepney at tila nagresulta sa minor collision. Nagsimulang sumulong ang bus ngunit nagganti ang modernong jeepney na nagresulta sa isa pang malapit na banggaan. Alas 18 ng hapon, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. NBI, pinatitibay ang ebidensya BS deepfake na mga video creator ng PBBM. Sinikap ng National of Investigation na dumikha ng kasong airlight laban sa mga responsable sa paggawa sa pagkalat ng video na unang binahagi sa isang political gathering sa Los Baños sa Los Angeles, California. Ayon kay Agency Director Jaime Santiago, Martes Santiago ay identified na nila ang mga suspect ngunit nangala pa rin ang sapat na ebidensya. So,
tinitibayan namin ang lahat ng aming ebidensya. Ang PNP at NBI ay nagtutulungan tungo sa solusyon na ito sa problemang ito. Sabi ni Santiago sa isang press briefing, isiniwalat ng PNP at NBI na sa kanilang spectral imaging analyst ay nagproseso ang video upang ilarawan ang paghilik ni Pangulong Marcos ng puting powdery substance mula sa isang maliit na tasa. Ayon sa NBI digital forensics expert, ang laki sa isang altered video na naglalarawan kay Pangulong Marcos na kumalat online ay conclusively ibang tao. Dinetalye ng abogadong si Jeremy Luto, hepe ng NBI Cybercrime Division, ang proseso ng pagsusuri at pagpapatunay na video. Nakuna namin ang isang larawan mula sa imahe ng kinuha mula sa Facebook at pagkatapos ay mula doon sinubukan naming alisin ang mga imahe sa background at mapahusay ang larawan. Pagkatapos ay binago namin ang pixelated na larawan ng paksa sa isang mataas na kahulugan ng imahe. Sabi niya, ayon sa NBI na naghahambing ng official English ni Pangulong Marcos at ng individual na video ay makikita na isa sa natatangi na Pangulo sa isang panig at ang isa naman ay kakaiba sa lalaking nasa video mula sa ibang panig. Ayon kay Justice Secretary Hermogenes Andres, ipinakita sa proseso ng picking video, ang intensyon ay talagang gumawa ng maling representasyon itong impostor na ito na nagsisikap na ma-represent ang sarili bilang imahe ng Pangulo na gumawa ng mga hindi magandang gawain. Tiyak hindi siya ang Pangulo, sabi ni Andres. Ang mga nagpapakalat ng picking video ay maaaring maging pantay ng pananagutan para sa cybercrime dahil ito ay isang malisyosong imputasyon ng isang krimen ng bisyo na ginagawa sa pamagitan ng paggamit ng internet niya. Alauna 12 ng hapon, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, pagbawi sa mga Vice BP Police escort sa Aunmen Security Ops ayon sa PNP. Ang pag-recall ng mga pulis mula sa protective security duties ng iba't ibang personalidad kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno ay naglalayong bigyang katwiran ang kanilang deployment sa security operation ayon sa Philippine National Police. Nitong Martes, ginawa ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel ang paglilinaw matapos kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte na nakahinga na ng maluwag ang 75 tauhan ng PNP Police and Security and Protection Group na nakatalaga sa kanya. Sinabi ni Marbel na nagkaroon ng prior coordination sa Office of the Vice President bago pa man nabunot ang mga police officers rendering protective security. Kinausap namin ang PSPG natin, yung chief at office staff ng ating Vice President, na yung mga tao kasi marami na sila. We asked them na pwede namin ilipat o nilipat namin sa kailangan ng National Capital Region, aniya. Matapos ang press briefing na ginanap sa National Bureau of Investigation sa Quezon City. Aniya, ang seguridad ng Vice President ay nasa ilalim na ng Presidential Security Group at ang PSPG ay complement lamang sa security details. Kailangan nating makuha lahat ng ating mga kababayan dahil ang ating mga pulis ay hindi na nakatulog at pagod na sa pagtatrabaho, lampas sa oras ng kanilang pagtatrabaho at hindi na sila makapagtatrabaho lalo na pagkatapos ng State of the Nation address duties. Sino kaya ang papalit sa kanila? Kaya kami ay nagsisikap na makakuha ng iba pang mga pulis, sabi ni
General Marbil. Ayon kay Marbil, kailangan nila ng mas maraming opisyal na itatalaga sa lansangan upang mas mapalakas pa ang pace and order measures, lalo na sa mga urban areas. Sinabi nila na siya ay singled out, hindi kailangan pa natin ng mga pulis na lupa at kahit mga retiradong general, hinila natin ang kanilang seguridad dahil kailangan natin ng mas maraming kalalakihan sa lupa, sabi ni Marbel. Ayon sa PNP chief, ang hakbang ay may kaugnayan din sa kanyang naunang utos na mag-deploy ng hindi bababa sa 80% ng mga pulis sa lupa. Kung makikita ninyo sa Camp Crame, kailangan nating i-download at tulungan ang ating mga kababayan sa lupa dahil ang gusto natin ay limitahan ang kanilang oras ng pagtatrabaho sa 8 oras lamang sa paggawa nito. Kailangan nating i-download ang lahat ng mga labis dagdag niya. Sa ilalim ng panuntunan ng PNP, tanging ang PSPG lamang ang pinapayagang magbigay ng protective security personnel sa mga may valid security threats sa kanilang buhay. Ang mga taong humingi ng proteksyon na tauhan ng seguridad ay kailangan sumailalim din sa isang pagtatasa ng banta. Samantala, sinabi naman ni Duterte na hindi maapektuhan ang relief ng PSPG personnel ang kanyang pangsyon. Gayunpaman, umaasa ako na sa pinakahuling direktiba na ito ng punong PNP, mas kaunti ang naririnig nating hinaing mula sa mamamayan hinggil sa paglaganap ng droga sa bansa. At mas kaunti pa ang mabibiktima ng iba't ibang kriminal na gawain, sabi ni Duterte sa isang pahayag. Inulit din ng Vice Presidente na uunahin ang kanyang tanggapan ang tulong at suporta sa mga underserved areas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o underserved communities sa ating bansa, sabi niya. Alauna, 16 na nga po, nito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa, at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Pagbawi talaga sa sama ng panahon. Naway sabi nga ang lahat ng ating mga kababayan ay patuloy po nating binibigyan ng abiso na mag-iingat po lahat kayo sa sama po ng panahong ito dahil sa lakas ng ulan, at sa pagdaloy ng malakas na tubig, lalo na po yung mga nasa baybaying dagat na sabi ngayon nagkakaroon ng paglalantong. Siyempre yung biglang pag-high tide, sabay na pagsalubong ng tubig na ito na galing sa malakas na ulan ay talagang nakapagdudulot po yan ng malaking baha. Kaya ingat-ingat po ang lahat. Ang New Government Procurement Act ay pinakamalaking anti-graft corruption law ayon kay DBM. Ang bagong batas ng pagkuha ng gobyerno na nagsasama ng teknolohiya at napapanatili at makabagong pamamaraan ang pinakamalaking batas laban sa graft at korupsyon. Sa makabagong kasaysayan, ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandamnit Ong Martes, sa kanyang talumpati sa 2024 Post-State of the Nation Address Forum sa Pasay City, binigyan din ng pagandaman ang mahalagang katangian na Republic Act 12009 o ang New Government Procurement Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang batas noong Hulyo 20 ngayong taong 2024. Ang New Government Procurement Act ang pinakamalaking anti-graft and corruption law sa ating makabagong kasaysayan. Kaya
masaya kami na 20 taong gulang na batas ay ngayon ay amended at ganap na modernize ang proseso at ang procurement system. Itinampok ng Pangandaman ang isa sa mga alternatibong mode ng pagkuha ang paglikha ng isang e-marketplace na katulad ng mga online shopping outlet tulad ng Lazada, Shopee at Amazon. Gamit ang platform, ang mga ahensya ng pamahalaan ay maaaring maglagay ng mga order para sa mga karaniwang gamit na mga supply at kagamitan. Sa pamagitan ng procurement service ng Department of Budget and Management, lubhang binabawasan ang oras ng turnaround. Gamitin natin ang makabagong teknolohiya para sa mga karaniwang gamit na supply. Gagamitin namin ang mga system na application na katulad ng Lazada at Shopee. So, magiging add to cart lang dahil alam naman natin na maraming common use supplies ang hindi available sa ating procurement service. Sa ating mga warehouses, pero ngayon magiging online na, sabi ni Pangandaman. Noong Mayo, sinabi ng DBM na nakatakdang ilunsad ang e-marketplace sa katapusan ng Hulyo. Tinukoy ni Pangandaman na pinahintulutan ng batas ang mga aktibidad sa pagkuha ng maaga na nagpapahintulot sa mga ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang kanilang mga proyekto sa simula pa lamang ng taon. Aniya sa pamagitan ng NGPA mas magiging transparency ang procurement process sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan. Ito ay nagbibigay daan sa mga miyembro ng sibil na lipunan upang makilahok bilang mga tagamasid ng sa proseso, pati na rin isa pang provision ng batas ang naglalayong maiwasan din ang conflict of interest sa procurement process sa pamagitan ng pagsisiwalat ng relasyon pagitan ng bidder at pagkuha ng mga head ng mga ahensya. So, tinutukoy din ng NGPA ang most economically advantageous responsive bid na tumatakbo taliwas sa lowest calculated and responsive bid ng RA 9184 na kung minsan ay nauuwi sa pagkuha ng gobyerno ng pinakamurang mga item ngunit may pinakamababang kalidad. Ipinakilala namin ang isang bago o alternatibong mode ng pagkuha. Hindi lang po ito ang mababang halaga kundi isaalang-alang din natin ang kalidad. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo na kailangan natin sa national government. Yan ang sabi ni Pangandaman. Kaya medyo maganda po itong itong sinasabing ito na talagang itong RA 9184 na sabi nga ay talagang mas kaya lamang talaga minsan ay talagang sa tulad po na natin na medyo umiidad na ng kaunti ay medyo nahihirapan pagdating sa computer o sa mga machine na ginagamit. Kaya bagay napapag-aralan naman lahat. Kaya lang talaga kinakailangan po talagang sabi nga magtulungan. At mayroon din sabi nga dapat may mga instruction din doon sa mga kababayan natin o sa ating mga senior citizens. At doon sa mga, sabi nga sa mga inosente pa pagdating sa ganyang mga teknolohiya. Yan. Kaya talagang kinakailangan po talaga. Yan. Ang oras ganap na 1:23 ng hapon. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala mga politikong naugnay sa pugo, gulo-gulo matapos ang utos ni PBBM na ipagbawal ayon kay Barbers.
Ayon sa Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barber nitong Martes, ang total ban ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na sa Philippine online gaming operators ay apektadong nagpapagulo sa lahat ng politiko na nagbabangko ng financial support ng mga online gaming firms na sa May 2025 midterm elections. Pinuri ni Barber si Pangulong Marcos dahil sa deklarasyon nitong ipagbawal ang mga operatiba ng pugo simula katapusan ng taon. Ang iba't ibang pinsala na sa lipunan na dala ng pugo sa atin ay higit na higit sa munting kontribusyon nila sa ekonomiya. Sa ating ekonomiya, sabi niya sa isang statement. Ayon pa rin sa House Committee on Dangerous Drugs, Chairperson, hindi dapat hayaang walang parusa ang lahat ng pugo na lumabag sa mga batas ng Pilipinas. Aniya, ang utos ng Pangulo ay dapat isagawa ng maayos ng lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council, Department of Labor and Employment, bukod sa iba pa. Aniya, tiyak na masasaktan din ang direktiba ng Pangulo sa pananalapi ang iba pang opisyal ng gobyerno na tinatawag na bagong makapili o Chinese enablers na nagkamit ng iba't ibang perks at privileges noong araw dahil sa pagbubulag-bulagan sa kanila ng social threat na dala ng mga pugo. Noong 2019, nagbabala si Barbers na ang mga pugo na pinatatakbo ng China ay maaaring maging binyo ng illegal drugs trafficking at money laundering schemes. Bukod sa illegal drugs at money laundering activities, ang nakita ng lipunang Pilipino sa mga pugo operations na ito ay iba't ibang criminal activities at kabilang dito ang wire fraud, investment scams, kidnapping, murder, prostitution, human trafficking, bukod sa iba pa, sabi niya. Aniya, nagawa ng ibang mga walang kwentang Chinese nationals na maglaro sa mga batas ng Pilipinas, sul sa loob at labas ng gulo, makakuha ng mapanlinlang na nakuha na pagkakakilanlan ng mga Pilipino at pagpupost bilang mga lehitimong Pilipino na nakikipag-transact sa mga lokal na negosyo tulad ng mga real estate firms. Yan, sa mga real estate firms nga. Binanggit niya ang kaso ng isang Chinese traders na kinilalang isang tiyak na Willie Ong na pinaniniwala ang nasa likod ng shipment ng 560 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.6 bilyong piso noong Setyembre ng nakaraang taon. Nagawa ni Ong na illegal na kumuha ng Filipino passport, LTO driver's license at iba pang identification card na inisyo ng gobyerno. Ginamit niya ito at ng kanyang mga cohort na Chino upang itatag ang Prime 999 Realty Firm at binili sa cash ang kabuang 320 titled prime slots sa Central Luzon, Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, sabi niya. Alas 1:28 ng hapon. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Putes. Mga politikong kaugnay sa pugo, talagang parang ibon. Talagang sabi nga itong pugo ay magaling magtago. Kumbaga sa wikang Tagalog talaga. Yung itlog ng pugo ay sabi nga kalintulad ng ginagawang quick-quick. Yan. At talaga marami rin ang kumita dyan sa itlog ng pugo. Yung pong pigo na, yung po yung ibon, yung bird na pugo. Yan. Pugo.
magkatunog eh. Kaya lamang itong pugos na ito ay may ika nga ito yung sa Chinese naman na may meaning talaga. Na talagang dito mo lahat makikita yung pinakang ikang mga sigalot ng mga Pilipino. Oh. Kaya talaga tama talaga yung sabi ni Ace Barbers na talagang ikang marami ang nakadepende dyan sa mga pugos na ng mga politiko. At maaaring yan nga ang talagang financier pa nga ng kanilang mga pagtakbo para sabi nga ay maprotektahan. Kaya tama ang comment mo ating ng Quezon Province. Yan. Maganda yung iyong komento. Samantala, China dapat tanggapin ang deklarasyon ni PBBM sa West Philippine Sea ayon sa mambabatas. Ayon kay Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, nitong Martes dapat tanggapin ng China ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang Third State of the Nation Address na hindi magpapaubaya o mag-aatubili ang Pilipinas na sa paggigiit ng karapatan nito sa West Philippine Sea. Dapat tanggapin at igalang ng China ang walang pag-aalinlangang pahayag ng Pangulo na ang West Philippine Sea ay sa atin at nananatili sa atin. Rodriguez sa isang pahayag. Si Rodriguez isang tuloy-tuloy at matatag na kritiko ng panghihimasok at agresibong aktibidad ng Beijing sa karagatan at isla sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Kabilang ang West Philippine Sea ay pumupuri sa tampok na pahayag ng PBBM na igiit ang karapatan at interes ng bansa sa West Philippine Sea. Kami ay may karapatan sa aming ESC sa ilalim ng international na batas. Iginiit ng Pangulo ang ating karapatan sa mga lugar na legal sa atin. Kami ay inangkin kung ano ang batas, entitled sa amin, hindi na walang mas mababa. Maaaring i-claim ng China kung ano ang rightfully pag-aari nito at igagalang natin iyan, sabi ni Rodriguez. Gayunpaman, binigyan diin niya na ang problema ay ang pagkilos ng Beijing ng overextension nito, territorial na pag-angkin upang isama ang mga tubig, isla at mga mapagkukunan ng napakalayo mula sa kanyang sariling ESC. Ang Ayungin Shoal o Palawan sa timog ay libu-libong kilometro mula sa China. Ang Scarborough Shoal o Baho di Masinloc sa mga mangingisdang Pilipino ay malapit sa Zambales at Pangasinan sa hilaga at daang-daang kilometro naman ang layo nito mula sa China, sabi niya. Paano legal na maidadahilan ng Beijing ang paghabol nito sa mga shoal at tubig na ito na nasa loob ng ESC ng ating bansa? Panahon na para makinig ang Beijing sa Pangulo at igalang ang sinasabi niya sa kapakanan ng kapayapaan, katatagan at pagkakasundo, sabi niya. Samantala, sinabi ng National Security Council na ang mga pahayag ng Pangulo ay naglalarawan ng malinaw na posisyon ng bansa sa isyu ng West Philippine Sea. Lubos naming sinusuportahan ang pahayag ng Pangulo at sa tingin ko gusto lang linawin ng Pangulo sa kanyang sona ang hindi natitinag na posisyon ng kanyang administrasyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na sa isang pahayag. Dagdag pa niya, walang anumang agresisyon o pamimilit ng China ang magbabago sa paninindigan ng Administrasyong Marcos sa pag-uulit ng punong ehekutibo. Sinabi ni Año na ang West Philippine Sea ay pag-aari nga ng mga Pilipino at bahagi ng patrimonyan ng bansa na dapat pangalagaan para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Ang ating patuloy na pagsisikap ay nagpatuloy
aktibong gagamitin ng bansa ang mga karapatan nito at lalong gagamitin ang mga karapatan nito sa dagat sa kabila ng mga protesta at pananakot. Bukod dito, babangon tayo sa takot na hinihikayat ng kapangyarihang militar at pang-ekonomiya, totoo man o imahinasyon diin ni Anyo. Sinabi niya na patuloy na nakikibahagi, magtatayo ng partnership at hihingi ng mas malawak na suporta ang pamahalaan sa iba't ibang bansa para sa kung ano ang karapatang pag-aari ng Pilipinas. Kami ay nakatuon upang matugunan at pamahalaan ang mga mahirap na isyu sa pamagitan ng dialogo at sa pamagitan ng diplomasya bilang isang mapayapang bansa. Ang ating mga pintuan ay laging bukas at prangka sa talakayan batay sa paggalang sa isa't isa. At katapatan kung tatawag ka, sasagot kami, dagdag pa niya. Patuloy na titipunin ng Pilipinas ang mga kasusyo at kaalyado nito upang magkaisa laban sa mga naghahangad na sirain ang arbitral ruling sa South China Sea at bigyan diin ang mahalagang papel ng international na batas sa pagpanatili ng kapayapaan at katatagan. Alauna 35 ng hapon, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. At ito ay sa pagtataguyod rin ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benepisyo, effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol, kidney diseases, asthma, hypertension. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster. Works body immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All Natural Extract includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong at mangustin. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala, government work classes sa NCR suspendido dahil sa Karina Habagat. Sinuspindi ng Malacanang Martes ng hapon ang trabaho at klase ng gobyerno sa lahat ng antas ng Metro Manila dahil sa masamang panahon na dala ng Southeast Monsoon at bagyong Karina. Lumagda sa Memorandum Circular 57 si Executive Secretary Lucas Bersamin sa otoridad na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na suspindido ang trabaho at klase ng pamahalaan simula alas 2 ng hapon. Gayunpaman, ang mga ahensya na ang mga tungkulin ay nagsasangkot ng paghatid ng mga pangunahing at serbisyong pangkalusugan, kahandaan at pagtugon sa mga kalamidad at ang pagganap ng iba pang mahalagang serbisyo ay dapat magpatuloy sa operasyon at magbigay ng mga kinakailangang serbisyo. Ang suspensyon ng trabaho para sa mga pribadong kumpanya at opisina ay naiwan sa jurisdiction ng kanilang mga head ayon sa nakasaad sa memorandum. Alauna 38 ng hapon, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, DOJ namahagi ng survivorship benefits sa mga kamag-anak ng yumaong piskal. Sinabi ng Department of Justice nitong Martes na matagumpay na natuloy ang pamamahagi ng survivorship benefits sa unang batch ng pamilya ng mga yumaong retiradong prosecutor sa ilalim ng Republic Act No. 11643 sa isang pahayag. Sinabi ni DOJ na nasa 25 kwalipikadong benepisyaryo ang nakatanggap ng kanilang
Survivorship benefits sa anyo ng mga chiki na sumasaklaw sa panahon mula January 1 hanggang July 31, 2024. Sa ilalim ng Act granting survivorship benefits of the surviving legitimate spouse and dependent children of a deceased retired member of the National Prosecution Service. Sa ilalim ng Republic Act 11643, ang pamilya ng mga kwalipikadong taga-usig ay karapat-dapat na tumanggap ng mga benepisyo sa survivorship na sumasaklaw sa lahat ng naipon na benepisyo sa pagre-retiro na dapat ay natanggap ng isang yumaong taga-usig kung siya ay buhay pa. Ang DOJ Department Circular 038 Series of 2023 ay nagsasaad na ang mga claim ay maaari lamang ihain ng lehitimong surviving spouse dependent child, children ng qualified prosecutor o legal guardian o duly authorized representative ng qualified beneficiary list alinsunod sa implementing rules and regulations ng Republic Act 11643. Ang IRR ay nilagdaan ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong October 27, 2023. Ayon sa Department of Justice, ang IRR ay sumasailalim sa walang patid na pagsisikap ng kasalukuyang Administrasyong Marcos na magbigay ng sapat at makatarungang kabayaran sa mga prosecutor ng gobyerno na ang mga tungkulin ay puno ng matinding stress at panganib. Lagi naming tinatawag na pamilya ang mga kapwa namin, manggagawa sa DOJ. Ang katarungan ay nagdidikta ng nagayon din ang ating material na pamagitan ng pagbibigay ng ating paggalang, pagmamahal at suporta sa kanilang mga naulila na kapamilya. Ang ating pangako na igalang ang ating mga prosecutor ay lampas sa buhay kung isasaalang-alang na malaki ang kanilang sinasakripisyo sa pangasiwa ng sistema ng hustisya kriminal saad ni Remulla. Sa ilalim ng IRR, ang mga claim ay maaaring ihain sa Personnel Division ng DOJ o sa anumang regional, provincial o city prosecution office na pinakamalapit sa aktwal na paninirahan ng mga benepisyaryo kapag natapos ang mga dokumentary, requirements at kinakailangan form. Ang electronic filing ay hinihikayat para sa maagang pagsusuri lamang dahil ang orihinal o at ang sertipikadong tunay na kopya ng mga kinakailangan sa dokumento ay dapat na ma-file. Ang tanggapan ay dapat mag-pre-assess sa kabuuan ng mga dokumentong iniharap at pagkatapos ng wastong validation, i-endorse ang mga ito sa Government Service Insurance System. Ang aprobadong survivorship claims ay dapat bayaran sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa paglabas ng pundo ng Department of Budget and Management. Alauna 43 ng hapon. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, mga grupong pambata pinuri si PBBM para sa pagtugon sa malnutrition ng bata. Pinuri ng mga grupong ng tagataguyod laban sa malnutrition ay istanting sa mga bata nitong Martes si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagtugon sa malnutrition at pangangailangan sa pangkalusugan ng bata sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Sa kanyang sona, inihayag ni Pangulong Marcos ang pagsasama sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng bagong grant na nagsisiguro sa kalusugan ng mga batang may edad o hanggang 2 taong gulang mula sa pinakamahirap na pamilya. Aniya, may patuloy na scientific research ang Department of Science and Technology para magkaroon ng masustansyang pagkain at inumin na maaaring isama sa feeding program ng pamahalaan
Ayon kay Children First 1,000 Days Coalition, National Project Chairman Joey Lina, malayo ang mararating ng inisyatibo ni Pangulong Marcos sa pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na matupad ang Republic Act 11148 o ang kalusugan at nutrition ng Magnanay Act. Ang pangangailangan para sa isang nagkakaisa, sistematiko, coordinated na diskarte upang malutas ang malnutrition ay lubang kagyat sa gitna ng UNICEF. 95 ng mga batang Pilipino ang namamatay bawat araw dahil sa malnutrition. 27 sa bawat 1,000 bata ay hindi nakakalampas sa kanilang ikalimang kaarawan. Ang isang katlo ng aming mga anak ay stranded at stunting pagkatapos ng edad 2 taon ay maaaring permanente hindi maibabalik at kahit na nakamamatay, sabi niya sa isang pahayag. Samantala, sinabi ng malusog at matalinong bata coalition ko, convenor na si Lionel Tancango at tangan ko na ang conditional at targeted grants sa ilalim ng purpose ay makakatulong sa mga mahihirap na pamilya na nakabili ng masustansyang pagkain at healthcare para sa mga buntis na ina at bata na may edad na 2 taon pababa. Nagpapasalamat kami kay Pangulong Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at sa DSW team dahil isinama nila ang malnutrition at standing bilang prioridad ng administrasyon. Sabi niya, iniiko namin ang kanilang sentimiento na ito ay isang kagyat na problema ng tao at ekonomiya na dapat matugunan, dagdag niya. Alauna 46 ng hapon. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, AFP nagpapasalamat sa special mention ni PBBM sa SUNA. Pinasalamatan ng Armed Forces of the Philippines nitong Martes si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagkilala sa mga pagsisikap nito sa pangalaga sa mga teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea na kanyang ikatlong State of the Nation Address. Nagpapasalamat ang AFP sa ipagkilala ng Pangulo sa patuloy nating pagsisikap na pangangalaga sa ating teritoryo. Ang pagkilala at na ito ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng ating mga tauhan na walang pagod na naglilingkod upang matiyak ang kaligtasan at soberanya ng ating pinakamamahal na bayan. Pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla sa mensahe sa Philippine News Agency, dagdag pa niya, napakalaki ng ipinagmamalaki nila sa sakripisyo at kabayanihan ng mga miyembro ng AFP na patuloy na nagbabantay sa bansa. Ang pagkilala ng Pangulo ay nagpapatunay na ang ating pagsisikap ay napapansin at napapalakas ng moral at dedikasyon sa pagtupad ng ating mga tungkulin. Hindi tayo pipigilan na pagtupad sa ating misyon na protektahan at itaguyod ang soberanya ng ating bansa. Hindi susuko o mag-river ang AFP, DNA Padilla. Sa mensahe ni Pangulong Marcos nitong Lunes, pinasalamatan niya ang militar, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino na patuloy na nagsasagawa ng kanilang legal na mandato sa West Philippine Sea. Patuloy din niya ang isinasailalim na militar, pulisya at Philippine Coast Guard sa pagbubuo ng kapasidad at pag-upgrade ng mga asset para sa mga ito upang mas maging kakayahang pangalagaan ang kapayapaan at territorial defense ng bansa.
alauna 49 ng hapon. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa! Samantala, 8 ang patay sa epekto ng habagat, 2 bagyo ayon sa NDRRMC. Hanggang ngayon ay 8 katao ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng masamang panahon dahil sa southeast monsoon at tropical cyclones Butchoy at Karina sa malaking bahagi ng bansa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong nakaraang Martes. Sa pinakauling ulat ng sitwasyon, sinabi na disaster response body na kabilang sa figure ang 7 kumpirmadong nasawi, 4 sa Zamboanga Peninsula at bawat isa sa Northern Mindanao, Davao Region at Bangsamoro Automos Region and Muslim Mindanao. Sumasailalim pa rin sa validation ang mga ulat ng isa pang pagkamatay sa BARM kasama ang 2 sugatan at isa ang nawawala sa Region 10. Samantala, nasa 179,744 pamilya o ang 866,483 katao na naninirahan sa 642 barangay sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at BARM ang naapektuhan ng masamang panahon. Nasa 7,738 pamilya o 33,648 individual ang nanunuluyan sa loob ng 56 na evacuation center sabang 1,481 pamilya o 572,412 katawan tinutulungan na sa labas ng mga 236 bahay ang naiulat na nasira sa 8 rehiyon. Simula noong Lunes, ang 360 pamilya mula sa 2 distrito sa lungsod ng Maynila ang lumikas dahil sa masamang panahon. Sa ulat kay Mayor Hani Lacuna, sinabi ni City Social Welfare Department Chief Ripuguso mula sa bilang 162 pamilya ang mula sa 1st District. Apat 84 pamilya mula naman sa barangay 20 sa Isla Puting Bato. 2 pamilya mula naman sa barangay 128,040 pamilya mula sa barangay 108 at 36 pamilya mula naman sa R10 Green Building 3rd floor. Inilikas sila sa Delpan Evacuation Center sa Tondo sa District 3. May kabuang 28 pamilya ang inilikas mula sa barangay 275 Gate, 54 at 58 at 174 pamilya mula naman sa Basico. Nararanasan din ng mga pagbaha ng malalim na kanal ang mga sumusunod na lugar mula sa alauna ng hapon. M. Adriatico, Padre Paura Street hanggang Entersion 2, Quirino Station sa E2, Quirino Station SE2, P. Ocampo hanggang Rojas Quirino Station E2 S, P. Ocampo sa istasyon ng LRT Top Avenue, National Bureau of Investigation, Parking Exit Top Corner, Natividad of Top Avenue NBI. Samantala, 2 bahagi ng kalsada sa Zamboanga Peninsula ang sarado sa lahat ng uri ng sasakyan dahil naman sa epekto ng masamang panahon. Sa isang advisory, Martes, sinabi ng Department of Public Works and Highways na sarado sa trapiko ang Zamboanga City Bypass Road, Barangay Malagutay, Section Santa 1980 plus 211 at G City, Aurora, Usami City Road, K1632 plus 900, K1633 plus sa Barangay
inasagan Zamboanga del Sur dahil sa landslide at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan ang mga kalsadang ito at mag-alternate route ang DPWH Zamboanga City District Engineering Office at Zamboanga del Sur First DEO Quick Response Team ay nagsasagawa ng clearing operation sa mga lugar na ito. 6 na minuto bago mag alas 2 ng hapon. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo Nadyaryo pa, at ng Kasado Media Group. Samantala, ilang bahagi ng Batanes ngayon ay nasa ilalim ng signal number 2 habang bahagyang tumindi ang Carina. Nakataas ngayon ang tropical cyclone winds signal number 2 sa ilang lugar sa Batanes habang bahagyang tumitindi ang bagyong Carina. Ayon sa Weather Bureau nitong Martes sa alas 11 ng umaga, update nito sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na ang Carina Pax maximum sustained winds na 140 km kada oras malapit sa sentro at Gastayanis na aabot sa 170 km per hour, huling nasubaybayan ang bagyo sa layong 320 km silangan ng Basco, Batanes o 405 km silangang hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Ang mga lugar na nasa ilalim ng TCWS number 2 ay ang Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at iba na makakaranas ng hanging habagat habang ang mga lugar na nasa ilalim ng TCWS number 1 ang natitirang bahagi ng Batanes, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, ang silangang bahagi ng Isabela, Malanan, Makunakon, Dinapiki, Tamawini, Ilagan City, San Mariano, Cabagan, San Pablo, Santa Maria ang hilagang bahagi ng Apayao. Ang hilagang bahagi ng Ilocos Norte, Bangi Adams, Dumalnig, Burgos, Bentar, hilagang bahagi ng Aurora, Olillo Island, Calaguas Island at ang hilagang bahagi ng Catanduanes. Pagamanok, Panganiban, Biga, Gigmuto ay Karamuran ay makakaranas ng malakas na hangin. Pinahusay din ni Carina ang southeast monsoon na magdadala ng katamtamang hanggang sa matinding pag-ulan sa iba't ibang lokalidad sa kanlurang bahagi ng Luzon. Mararanasan din ang pagbugso ng malakas na hangin dahil sa southeast monsoon sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Samantalang naninindigan naman ang pag-asa na mananatiling malayo ang Carina sa landmass. Inaasahang maglalandfall ang bagyo sa hilagang bahagi ng Taiwan sa pagitan ng Miyerkules ng gabi at Huwebes at lalabas sa Philippine Area of Responsibility pagkatapos ng ilang oras. 7 road seksyon na 4 na lungsod sa Metro Manila ang binabaha dahil sa malakas na pag-ulan at possible lamang sa mga mabibigat na sasakyang ayon sa Department of Public Works and Highways. Hanggang Martes ng tanghali, sinabi ng DPWH na ang mga baha sa mga lungsod ay Mandaluyong, Manila, Pasay at Quezon City. Sa Mandaluyong City, sa mga lugar na binaha ay ang Buni Avenue, Corner F. Ortigas at Buni Avenue, may silo circle na may lalim na 30 cm. Sa Maynila, kabilang sa mga lugar na binaha ang Blumentritt Road, Corner P. Margal at P. Florentino.
at Mel Lopez Boulevard, Cornercito at Moriones. Sa Pasay City, 2 kalsada ang binabaha. Top Avenue, northbound malapit sa Arellano University. At EDSA Corner Top Avenue sa Quezon City, ang baha sa Elliptical Road malapit sa corner Quezon Avenue ay may lalim na 20 cm. Yan ang kabuang balita mula sa bulwagan ng ating balitaan. Ay 1 minuto bago mag-ikadalawa ng hapon. Ang oras ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Good afternoon po, Kuya Arnold, Namuko at sa ating station manager na si Kuya Alan Bordeos at maging sa ating mga tagapag-subaybay at nakapanood ng programa ng KBS RMM Dyaryo na TV pa. Ingat po ang lahat. At ang pagpalang ulan na dulot ng Typhoon Karina, God bless your program in our country, the Philippines. Ang mensahe po ay mula sa ating Kasado Patrol 47 mula kay Kuyang Joseph Elias Bontogon. Thank you, Kuyang Joseph. At syempre naman po, mula naman po kay Double L, Cavite Governor John B. Crimolia, nasaan po kayo ngayon? At bakit wala pa kayo? Ipinalabas na ang abiso mula sa tanggapan ninyo ukol sa bagyong Karina. Nagtatanong lang po, Gob, mas nauna nyo pa ihayag? Oo nga naman, mas nauna pa niyang ihayag sa publiko yung kinatitirikan ngayon ng Pugo Island sa Kawit, Cavite na dati ninyong lupain. Nagtatanong lamang po. Kaya ay katanungan po ng ating Patrol 25 ng Kasado, si Kuyang Lando Luto. Kuya Arnold, bakit po kaya ang security personnel kabilang na dito ang kanyang close and security driver na ni Vice President Sara Duterte ay umaabot sa 75 armed group? Ano yan? Lalaban sa giyera? Ngayon... Oo nga. Ngayon binawasan na raw, ayon kay CPN Romel Francisco Marbel, at hindi pa rin natin kumpirma kung ilan ang ibinawas. Yun lang ang pagkakaalam ko, kasi Kuya Arnold, ang bodyguard ng isang politiko or mga dignitaries or iba ay 3 or 5 lang. Ang escort naman, bakit kay Vice President Sara Duterte ay mukhang overacting na? Nagtatanong lang po. Oo nga, no? Talaga naman. Siyempre, alam na natin kung bakit kailangan ng maraming bodyguard. Sabi nga sa laki ba ng problema ng ating bansa? Talagang sa bodyguard pa lamang halos umabot sa 75 bodyguards. So, dami nitong pinasasahod na ito, bodyguard pa lamang ng ating Vice President. Nagtatanong lamang po, Ate Sara. Alright! Mulit-muli po mga kababayan, pinasalamatan po natin ang mabuting tanggapan ng ating
kapulisan sa provincial ng Rizal, si Police Colonel Felipe B. Maragon, ang provincial director ng lalawigan ng Rizal. At syempre, sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa at mga kasundaluhan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay sumainyong lagi sa tuwi-tuwi na. Anyway, lubos po natin pinasalamatan ang ating nakaagapay dito sa ating technical side. Sina Ate Del Santos at Ate Rosemary Faderong. At ganoon din po sa pag-alalay ng ating bulwagan ng balitaan ni Studio 2 mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Bordeus, kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco at Kuyang Jack Pros Bordeus. At ganoon din sa ating Studio 3 sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson, ang Bisayang Tison. At syempre, likewise, lubos rin po natin pinasalamatan ang nasa Studio 4 natin sa Sambales mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Candelaria. At syempre, lahat po ng ating mga kababayan, pinasalamatan po natin ang patuloy po ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating palatuntunan. Bagamat sabi nga'y para din bagyo, na pabugso-bugso ang hangin, pabugso-bugso ang ulan, ang ating pagtatanghal ay pabugso-bugso din ang eksaktong oras. Kaya lagi po ninyong antabayanan, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes ang ating palatuntunan. Subalit, nagkakataon lang po na nagkakaroon lagi at patuloy na nagkakaroon ng kaunting problema ang ating linya. Kaya sabi nga po, pag may tiyaga, may mapapala. Siyempre, may nilaga. At pag may sinuksok, may itutunguhin. Alright? Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat, mga gili kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Nagpapasalamat po ako sa inyong paggabay at subaybay sumihit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, siyempre naman po mga kababayan, ako po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco, ang Mindorinyong Midnight Boy. Mulit-muli, ako ay magbabalik sa araw ng bukas, ganap na ika-8 ng umaga, upang magpatuloy ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos!
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pasayarong sasakyan, bilang ho ng mga jeep. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pasayarong sasakyan, bilang ho ng mga jeep. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pasayarong